Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Magandang gabi sa inyong lahat, aking mga minamahal. Isang napakabigat, napakasakit, ngunit napakahalagang paksa ang bubuksan natin ngayong gabi. Alam nyo, nitong mga nakaraang araw, habang binabasa ko ang mga balita at ang mga komento ninyo sa ating komunidad, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding lungkot at aminin natin konting pait sa aking puso. Bilang inyong tagapaglingkod, palagi nating sinisikap na tingnan ang mga issue gamit ang mata ng katwiran at hustisya. At ngayong gabi nga ay magpapakatotoo po tayo. Hihimayin natin ang isang katotohanan na madalas nating iwasan pero kitang-kita ng ating mga mata. Ang tila magkaibang timbang at halaga ng buhay ng tao sa ating lipunan. Depende sa kung sino ka, kung sino ang kakilala mo at kung gaano ka kasikat. Nitong mga nakaraang linggo, magkasunod na trahedya ang yumanig sa bansa. Una, ang karumaldumal na pagpaslang sa sikat na content creator at vlogger na si Mima Alicia. Isang malaking kawalan sa industriya at personal nating kinokondina ang krimeng iyon. At pangalawa, ang hindi rin makataong pagpaslang sa isang 46 anyos na motorcycle taxi rider sa Caloocan na walang awang tinarakan ng ice pick ng sarili niyang pasahero para lang nakawin ang motorsiklo na ginagamit niya sa paghahanap buhay. Dito pumasok ang isang napakalaking obserbasyon na pumukaw sa atin. Nakita natin kung paano rumisponde ang pamahalaan sa burol ni Mima Alicia. Mismo ang Administrasyong Marcos ang napaulat na umasikaso, nakiramay at sumagot sa lahat ng gastusin sa burol at libing, kasama ang pagpapakilos ng buong puwersa ng PNP at NBI. Habang doon naman sa pinaslang na rider sa Caloocan, isang amang nagbabanat ng buto para sa kanyang 3 taong gulang na anak na may kapansanan at naulila na sa ina. Ang natanggap na paunang tulong mula sa DSWD ay nagkakahalaga ng 10,000 piso. Lilinawin ko lamang po agad nang wala nang mambabaloktot ng aking salita. Hindi po natin minamasama ang pagtulong ng gobyerno kay Mima Alicia, karapat-dapat lang natulungan ang sinumang biktima ng krimen. Ang tanong natin ngayong gabi, ang saksak sa puso ng isyong ito ay ang aspeto ng pagiging patas o fairness. Bakit kung sino pa ang tunay na mas nangangailangan, ang pamilyang iniwan ng isang mahirap na rider na literal na namatay habang naglilingkod sa kalsada ay tila nakatanggap lang ng karaniwang ayuda habang isang sikat na vlogger na kilalang taga-suporta ng administrasyon ay nakakuha ng espesyal na atensyon at todong asikaso mula sa pinakamataas na opisina ng bansa. Diyan tayo magpo-focus ngayong gabi. Umupo kayo ng maayos at pag-usapan natin ito ng may katapangan at katotohanan. Suriin muna natin ng malalim ang naganap na pagtulong ng Administrasyong Marcos sa burol ni Mima Alicia. Gaya ng mga lumalabas na ulat, hindi lang simpleng pakikiramay ang ipinaabot ng Malacanang. All out po ang naging suporta mula sa pag-asikaso ng mga papeles, sa koordinasyon sa punerarya hanggang sa mismong pagsagot sa mabibigat na gastusin ng burol at libing. Mararamdaman mo ang presensya ng pambansang pamahalaan. Idagdag mo pa ang mabilisang kautusan sa PNP at NBI na parang isang national security threat ang naganap na krimen. Uulitin ko lang na magandang hakbang ito, sana ay ganito palagi ang gobyerno sa bawat Pilipino. Pero bilang mga mapanuring mamamayan, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ganitong aksyon sa katotohanan na si Mima Alicia ay isang kilalang vlogger na may malaking impluensya at higit sa lahat, naging boses na nagtatanggol at sumusuporta sa kasalukuyang Administrasyong Marcos. Kaya naman hindi masisisi ang publiko kung magkaroon ng ganitong impresyon ng espesyal na serbisyong ito ay hindi dahil siya ay isang ordinaryong mamamayang biktima ng krimen, kundi dahil siya ay isang kaalyado sa larangan ng social media.
Isipin nyo, kapag ang gobyerno ang umako sa lahat ng gastusin sa burol ng isang sikat na personalidad, malaking ginhawa yan sa pamilya. Pero ang tanong, pondo ba ito ng bayan o personal na pera ng mga opisyal? Kung pondo ito ng bayan sa ilalim ng mga ahensya tulad ng DSWD o Office of the President, bakit may ganitong antas ng preferensya? May nakasulat ba sa guidelines ng gobyerno na kapag marami kang followers o kapag nakakatulong ka sa imahe ng administrasyon, mas mabilis at mas malaki ang makukuha mong tulong? Ito ang sinasabi nating medyo masakit tanggapin. Nagiging political statement ang pagtulong imbis na maging isang tapat at pantay na serbisyong panlipunan para sa lahat ng nagdadalamhati. Ngayon, itabi natin ang senaryong iyon sa sinapit ng ating kapatid na motorcycle taxi rider sa Caloocan. Pakinggan ninyo ang kwento niya. Dahil ito ang kwento ng milyon-milyong ordinaryong Pilipino. Isang 46 anyos na ama gabi-gabi sumasabak sa delikadong kalsada. Lumalaban sa puyat, pagod at panganib para lang may maiuwing pagkain sa kanyang 3 taong gulang na anak. At ang mas masakit pa rito, ang batang ito ay may kapansanan. At ang kanyang ina o ang asawa ng rider ay nauna ng pumanaw. Ibig sabihin, ang rider na ito ang nag-iisang halige, ang nag-iisang takbuhan, ang nag-iisang pag-asa ng batang may sakit. Noong gabi ng Hulyo 14, sumakay ang isang halang ang kaluluwang pasahero. Sa gitna ng biyahe, tinarakan ang rider ng ice pick sa tagiliran. At tinangay ang motor na siyang naging instrumento niya para mabuhay ang anak niya. Namatay ang rider at naulila ng tuluyan ng isang batang may kapansanan na walang malay sa mundo. Ano ang naging ganap ng gobyerno rito? Dumating ang DSWD, nag-abot ng 10,000 piso sa ilalim ng programang AICS. Opo, may pangako na magpapatuloy ang intervention pero magpakatotoo tayo sa panahon ngayon, ano ang mararating ng 10,000 piso sa isang pamilyang nawala ng nag-iisang breadwinner? Kasya ba yan sa kabaong? Kasya ba yan sa pwesto sa sementeryo? Paano ang gatas, ang gamot, ang pagkain at ang kinabukasan ng isang batang may kapansanan na wala ng ama at ina? Dito mo makikita ang tindi ng kaibahan. Ang rider namatay habang naglilingkod sa ekonomiya ng bansa bilang bahagi ng transport sector. Namatay siya sa kalsada habang marangal na nagtatrabaho pero ang naging pagkilala at pagtulong sa kanya ay itinuring lang na isang karaniwang istatistika ng krimen. Isang ordinaryong kliyente ng DSWD na bibigyan ng standard na halaga ng ayuda at ang pagkatapos ay tapos na ang kwento. Dito natin himayin ang salitang unfair. Uulitin ko po para sa mga sarado ang isip, hindi natin pinagkakaitan ng tulong si Mima Alicia. Ang ipinaglalaban natin dito ay ang konsepto ng equal protection of the law at ang pagiging patas ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis ng mga mamamayan. Bakit kapag sikat at kaalyado sa politika, ang tulong ay umaapaw, mabilis at espesyal. Pero kapag ikaw ay isang ordinaryong driver, isang rider, isang magsasaka o isang manggagawa na walang mukha sa social media, ang tulong sa iyo ay kailangan pang dumaan sa mahabang pila. Maraming dokumento at sa huli ay bibigyan ka lang ng barya kumpara sa tindi ng inyong pangangailangan. Ito ang tinatawag nating selective empathy o piling pakikiramay ng gobyerno. Kung titingnan natin gamit ang simpleng lohika ng hustisya, sino ba ang mas nangangailangan ng todong suporta ng Estado? Ang pamilya ba ng isang sikat na vlogger na may kakayahang kumita at may malawak na network ng mga kaibigang mamamayan at maimpluwensya na pwedeng mag-ambagan para sa kanyang burol? O ang pamilya ng isang mahirap na rider na ang tanging pag-aari ay ang motorsiklong ninakaw pa sa kanya at nag-iwan ng isang sanggol na may kapansanan na walang-wala sa buhay? Ang tunay na nangangailangan ng espesyal na serbisyo, ang tunay na nangangailangan na akuin ng gobyerno ang lahat ng gastusin at ang tunay na nangangailangan ng pangmatagalang scholarship at medical support para sa kanyang anak ay ang pamilya ng napaslang na rider. Dahil sa pagkawala ng amang iyon, ang pamilyang iyon ay literal na guguho at lulubog sa matinding kahirapan at gutom.
Ngunit dahil ang rider na ito ay hindi nakikipagkamay sa mga politiko dahil hindi siya gumagawa ng mga video na pumupuri sa administrasyon, ang kanyang buhay ay tila walang sapat na premium para asikasuhin ng Malacanang. Iyan ang masakit na katotohanan. Iyan ang kawalan ng hustisya na dapat nating ipagsigawan. Ano ang mensaheng ipinaparating ng ganitong sistema sa ating mga ordinaryong mamamayan? Ang mensahe ay malinaw at nakakatakot. Na sa Pilipinas, kung ikaw ay mahirap at ordinaryong nagtatrabaho, mag-ingat ka dahil kapag may nangyaring masama sa'yo, ang halaga mo lang sa gobyerno ay isang pirasong tseke na nagkakahalaga ng 10,000 piso at isang standard na pakikiramay. Pero kung ikaw ay sikat, kung ikaw ay may pakinabang sa politika ng mga nasa kapangyarihan, ang buong makinarya ng gobyerno ay iikot para sa iyo. Isipin ninyo ang mga kasamahan nating riders na gabi-gabi ay nasa kalsada ngayon habang pinapanood itong video na ito, sila na sumasabong ang buhay sa ulan, sa init, sa traffic at sa mga hold-upper na may ice pick o barel. Ano ang mararamdaman nila kapag nakita nila ang ganitong balita? Mararamdaman nila na sila ay mga disposable o pwedeng itapon na lang kapag nagkasira-sira, na ang kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya at para sa ekonomiya ay hindi ipinapahalagahan ng Estado sa antas na katulad ng pagpapahalaga sa mga influencers at bloggers ng administrasyon. Ito ang dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nawawala ng tiwala sa gobyerno. Hindi dahil sa walang ginagawa ang gobyerno, kundi dahil nakikita nila na ang paggawa ng gobyerno ay may pinipili, may pinapanigan, may kinikilingan, ang pagtulong ay hindi na nagiging isang obligasyon ng Estado sa kanilang mamamayan. Ito ay nagiging isang pribilehyo na ibinibigay lamang sa mga taong may pakinabang sa kanila. At kapag ang tulong ay naging preferential, nawawala ang esensya ng tunay na serbisyong publiko. At sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong gabi, nais kong iwanan sa inyo ang hamon na ito. Huwag nating hayaan na masanay ang ating mga mata sa ganitong uri ng hindi pantay na sistema. Uulitin ko sa huling pagkakataon, mabuti na tinulungan si Mima Alicia, karapatan niya yan bilang biktima. Ngunit, ang isinisigaw ng ating puso ngayong gabi ay katarungan at parehong pagtrato para sa napaslang na rider sa Caloocan at sa lahat ng mga ordinaryong Pilipinong biktima ng karahasan. Ang Administrasyong Marcos, ang DSWD at ang lokal na pamahalaan ay dapat mag-isip muli. Kung nagawa ninyong ibigay ang buong suporta sa isang sikat na vlogger, asahan ng taong bayan na ibibigay ninyo ang higit pa rito sa pamilya ng rider na iniwanan ng isang 3 taong gulang na batang may kapansanan. Ang batang iyon ay hindi lamang nangangailangan ng 10,000 piso ngayon. Kailangan niya ng panghabang buhay na kalinga ng gobyerno dahil ang kanyang ama ay pinatay habang nagtatrabaho sa isang kalsadang responsibilidad ng gobyerno na panatilihing ligtas. Kayo, ano ang reaksyon ninyo sa usaping ito? Sang-ayon ba kayo na may malaking aspeto ng pagiging unfair ang nangyayaring pagtimbang sa buhay ng vlogger kumpara sa buhay ng ordinaryong rider? Naniniwala ba kayo na dapat ay maging pantay ang tulong ng gobyerno sa lahat ng biktima ng krimen nang walang tinitingnang kulay ng politika o bilang ng followers? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Mag-usap tayo ng may paggalang ngunit may paninindigan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang diskusyon upang magising ang mga natutulog na budhi ng mga nasa kapangyarihan. Hanggang sa susunod na paghimay ng katotohanan, ako ang inyong host at nag-iiwan sa inyo ng paalalang ang tunay na progresibong bansa ay hindi sinusukat sa kung paano nito pinapaboran ang mga sikat, kundi sa kung paano nito pinoprotektahan at itinataguyod ang mga pinakamahirap at walang boses sa lipunan. Maraming salamat at mag-iingat po kayong lahat lalo ng ating mga bayaning riders sa kalsada. Mabuhay po kayo.